Tuwing dumarating ang bagong taon, madalas tayong mapaisip, ano kaya ang mga bagay na pwede nating baguhin o pagbutihin sa ating sarili? Marahil ay nais natin mag-improve sa ating mga habits, kalusugan, relasyon, o maging sa ating mga pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga layuning ito, napakahalaga na tanungin natin yung ating sarili. May mas malalim pa bang aspeto ng buhay ang dapat nating ayusin? Ang sagot dyan ay ang ating puso. Sa lahat ng mga hangaring ito, may isang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Ang pag-reset ng ating puso. Now, bakit ba kailangan nating i-reset ang ating puso? Una, marami sa atin ang puso ay puno ng hinagpis at kabigatan. Dahil sa mga nakaraang pagkabigo, galit o sakit ng kalooban na hindi pa natin tuluyang na ile-let go. Kaibigan, mahihirapan ka magpatuloy sa taong ito nang may joy sa puso mo kung ganito ang iyong kalagayan. Pangalawa, kailangan i-reset ang puso dahil posibleng may mali itong direksyon. Kapag naging abala tayo sa mga bagay na hindi naka-align sa purpose ng Diyos para sa atin, ay nawawala na ang passion natin na makilala siya ng malapitan, maging intimate tayo sa Kanya, at mapaglingkuran natin siya. At pangatlo, kaya kailangan nating i-reset ang ating puso ay marahil tayo ay napagod na at nawalan na ng sigla dahil sa sobrang dami ng inaasikaso at sobrang dami ng responsibilidad. At dahil dito ay napapabayaan natin ang ating pagpapalago ng wisdom at pagpapalago ng pagmamahal sa Diyos. Nawalan na tayo ng oras na magpakagalak sa presensya ng Diyos. At dahil dito, kung hindi natin i-reset ang ating puso, patuloy tayong mabubuhay ng may kabigatan, pagkalito, at kawalan ng direksyon. Pero hindi ito ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano ba natin maibabalik sa tamang estado ang ating puso. Manatili ka, kaibigan, hanggang dulo dahil ang mensaheng ito ay hindi lamang magbibigay inspirasyon, kundi magdadala ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Magandang araw muli mga ka-What G. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya pala, kung gusto mo makatanggap ng daily inspirational devotions sa iyong email, ay mag-register ka lang sa link na ibibigay namin sa description. Ang mga devotion na ito ang pwede mong maging gabay upang ikaw ay lumago sa iyong relasyon sa Diyos. Meron din itong application question na pwede mong pagnilayan sa iyong buhay. Tapos, pwede mo din itong i-share sa iyong mga mahal sa buhay. Ang link ay makikita nyo sa description. Kung hindi nyo ito makita sa description, mag-type ka lang sa comment section ng Devo at mag-PM kami sa iyo ng link. Okay, balik tayo sa topic. Meron tayong 3 point ngayon. Kung paano ba natin i-reset ang ating puso. Ang ibig sabihin ay, paano natin siya maibabalik sa tamang alignment na nakatuon sa Diyos? Una, trade your heart. Kung hindi mo pa sinusuko ang puso mo ng buong buo sa Diyos, ay dito ka magsisimula. Papapalitan mo sa Diyos ang pusong matigas ng puso na malambot na galing sa Diyos. Pangalawa, guard your heart. Hindi sapat na napalitan na ng Diyos ang iyong puso, kundi kailangan mo itong bantayan. Kung paano ay ipapaliwanag ko mamaya. At pangatlo, share your heart. Ibahagi mo ang puso mo sa ibang nangangailangan ng pagmamahal mo at pagmamahal din ng Diyos. So pag-usapan natin ang una, trade your heart. Makikipagpalit ka ng puso na galing sa Diyos. Ang puso na ito ay pananatilihin mo na nakatuon sa Diyos.
nung na-realize ni David na nagkasala siya sa Diyos dahil sa pagsiping niya kay Bathsheba. Kahit na may asawa na ito. Tapos, pinatay niya pa ang asawa ni Bathsheba. Nako, tignan mo kung anong hiniling niya sa Diyos matapos siya makonvict ng kanyang kasalanan. Sabi niya sa Psalms 51:10, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Alam ni David na kailangan niya ng bagong puso. Puso na malinis. Kailangan niyang ibigay ng buong-buo ang puso niya at papalitan ito ng pusong dalisay na nanggagaling sa Diyos. Narealize ko na hindi maganda ang tingin ng mundo sa mga nagpapahayag na sila daw ay Kristiyano. Bakit? Kasi ang tingin nila ay ipokrito ang mga Kristiyano. Iba ang kanilang sinasabi kaysa sa kanilang ginagawa. Ang ibig sabihin, ang puso ay kailangan mapalitan ng bago. Pero hindi ito hihinto doon. O hindi ito ay nangangailangan din ng pagre-reset sa araw-araw. Sabi sa Isaiah 29:13, sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Pero ang puso nila'y malayo sa akin. Ano daw ang ginagawa ng mga taong ito ayon sa talata? Nagpupuri at nagpaparangal. Nagwo-worship sila. Nagsiserve sila. Nagsasabi sila ng hallelujah, praise God. Nagsasabi sila ng repent, manampalataya kayo sa Diyos, mag-pray kayo, awitan natin ang Diyos. Ito mga lumalabas sa kanilang bibig. I love you, Lord. Pero anong sabi ng Diyos? Ang puso nila'y malayo sa akin. Kaibigan, nasaan ang puso mo ngayon? Marahil naging routine na lang ang mga tungkulin sa church. Naging bagay na chinechekan na lang ito sa listahan mo ng gagawin. O kaya naging libangan mo na lang ang pagpunta at paglilingkod sa Diyos. Pero ang kalagayan ng puso mo ay malayo talaga sa Diyos. Maaring naglilingkod ka para sa recognition, pero hindi para i-honor ang Diyos sa buhay mo. Maaring nagwo-worship ka, pero wala naman ang totoong pagmamahal sa Diyos. Wala ang lumalagong intimacy mo sa Kanya. Maaring sumusunod ka sa Diyos, pero selective lang. Kung anong convenient para sa iyo, ayun ang iyong susundin. Pero kapag nahihirapan ka na, ay babaliwalain mo na ito. Maaring nakikita ka ng mga mahal mo sa buhay at kasama sa ministry na nananalangin, pero ang panalangin mo ay para lang sa personal gain, comfort at success. Maaring hindi mo iniisip kung anong kalooban ng Diyos at hindi mo hinihiling sa Kanya na ipaalam niya ito sa iyo upang matupad mo ito sa iyong buhay. Kaibigan, kailangan mo i-trade ang iyong puso. Sabihin mo kay Lord, Lord, hindi na po ikaw ang minamahal ko ng buong puso. Hindi na ang pagmamahal sa iyo at ang pagmamahal mo sa akin ang motivation ko kung bakit ko ginagawa ang mga ginagawa ko. Lord, baguhin mo po ang puso ko. Sinusuko ko na po ito sa inyo. Maring mabilis ka manghusga ng kapwa, pero hindi ka willing suriin ang iyong puso at aksyon. Maring mukhang abala ka sa mga ministry, kaharap ang maraming tao, pero sa iyong private life, yung hindi ka na nakikita ng mga kasama mo sa church, ay wala ka palang committed na panahon para sa pakikipag-usap mo sa Diyos. Hindi ka intentional araw-araw na buksan ng iyong Biblia upang marinig mo ang sasabihin sa iyo na nagmamahal na tatay mo sa langit. Kaibigan, trade your heart. Maring abala ka sa ministry, meron kang form of godliness, nagsisimba, nananalangin, pero meron ka pa ring bitterness laban sa isang tao. O kaya mas pinapairal mo ang pride at lust sa iyong buhay. Kasi hindi naman ito nakikita ng iyong mga kasama sa ministry. Maring very proud ka sa religion mo. Ako, member ako ng ganitong organisasyon. Kami ang ligtas kasi ganito ang aming samahan. Pero hindi mo kinikilala na ang kaligtasan mo ay hindi manggagaling sa sarili mo, kundi sa Panginoong Hesus na nagbayad ng iyong mga kasalanan. Kaya kaibigan, kailangan mo ng pagre-reset ng iyong puso, kailangan mo maibalik siya
sa pamamahala ng Diyos. Siya dapat ang merong say sa lahat ng iyong desisyon. Ang ibig sabihin ay ipagpapalit mo sa Diyos ang puso mo na malayo o nanlalamig. Hihiling ka sa Diyos ng bagong puso na naghahangad na mahalin ang Diyos at sundin. Hahangarin mo na ang sinasabi ng iyong bibig patungkol sa Diyos ay walang halong pagkukunwari. At sa halip, yun talaga ang laman ng iyong puso. At yun talaga ang ginagawa mo kaya may nakakakita o wala. Kaibigan, tignan mo kung gaano kahalaga ang puso mo sa Diyos. Sabi sa Mateo 23:25, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya, ngunit ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Kaibigan, ano ang puso na kailangan nating isuko sa Diyos? Ayon sa talata, mapagkunwari na puso. Ano daw ang description? Naglilinis sila ng tasa at pinggan. Ingat na ingat sila sa paglilinis ng tasa kasi magiging madumi daw sila sa harap ng Diyos kapag gumamit sila ng maduming tasa o pinggan. Pero tingnan mo ito, kaibigan. Hindi ang ipapasok mo sa bibig mo ang magpapadumi sa iyo. Hindi ang pagkain. Hindi ang damit mo na formal na kailangan nakapormal ka para maging banal sa harap ng Diyos. No, hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Hindi din ang dami ng ministry mo. Hindi din ang posisyon mo. Ikaw ba ay tagapagturo ng salita ng Diyos? Pag tagapagturo ka ng salita ng Diyos ay marahil iniisip mo na magiging banal na ang tingin sa iyo ng Diyos. No, mali, kaibigan. Ako din, kailangan ko suriin ang puso ko. Kasi tingnan mo, anong sabi ng Panginoong Hesus sa mga tagapagturo na ito ng salita ng Diyos? Nakakaawa sila. Mapapahamak sila. Hindi magiging mabuti ang kalagayan nila. Bakit? Kasi sabi sa kanila, ang loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Maaari palang gumagawa tayo ng mga panlabas na kabanalan, pero ang puso pala ay madumi. Kailan ba nagiging madumi ang puso? Kapag malayo ito sa Diyos. Ito ang nagiging ugat para gawin ng isang tao ang mga bagay na hindi naman kalooban ng Diyos. Lalo na kung wala namang makakakita o makakahuli sa Kanya. Kaya kaibigan, sa halip na linisin mo ang panlabas na nakikita, ay linisin mo ang iyong puso na nakatago. I-reset mo ito. Una, papalitan mo ito ng puso na galing sa Diyos at ituon mo ito sa Diyos. Huwag kang mag-focus masyado sa panlabas, kundi mag-focus ka sa puso. Kung ito ba ay nagmamahal talaga sa Diyos. Kasi kung ito ay nagmamahal talaga sa Diyos, naku, magbubunga ito sa iyo ng kalinisan. Magiging tama din ang ikikilos mo. Magiging natural sa iyo ang paglilingkod at gagawin mo ito ng buong puso. Kaibigan, reset your heart. Ibigay mo ito sa Diyos. Sabi sa Kawikaan 23:26, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Ayon sa talata ay may dalawang instruction ng tatay. Parehas itong importante. Hindi lang dito sinabi na anak, magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan o tularan mo ang aking mga ginagawa. No, hindi ito pwede. Ang sabi ay ibigay mo sa akin ng puso mo at tularan mo ako o sumunod ka sa akin. Parang sinasabi nito na kung hindi mo muna ibibigay ang puso mo sa akin, ay imposible mong masunod ang pinapagawa ko sa iyo. Hindi mo mauunawaan ang aking pamamaraan at pag hindi mo ito naunawaan, hindi mo din ito pagnanasaang sundin. Kaibigan, na kanino ang puso mo? Marahil tinatanong mo sa sarili mo, bakit ba ako bumabalik sa dati? Bakit on and off ang passion ko sa Diyos at on and off ang obedience ko sa Diyos? Bakit kaya madalas marami akong question sa Kanya at hindi ako nagtitiwala na mabuti siya? Kaibigan, baka kasi hindi mo pa binibigay ng buong buo ang puso mo sa Diyos. Hindi mo mauunawaan ang kapamaraanan niya
At masusunod ito hanggat nasa ulo lang ang pagkakilala mo sa Kanya at wala dito sa puso. Tingnan natin yung dalawang klase ng tao. Sa Luke 18:11 and 13, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Alam mo yung Pariseo, akala niya natutularan niya ang pamamaraan ng Diyos, kaya lang ay hindi. Kasi hindi niya binigay ang puso niya sa Ama nating Diyos. Paano ko nasabi? Kasi ang aksyon niya ay nagpapakita na hindi niya lubusang kilala ang Diyos at hindi niya kilala kung gaano kabanal ang Diyos. Nabigo siya maunawaan ang kapamaraanan ng Tatay natin sa langit. Nabigo siya makita na siya din ay marumi at makasalanan kahit pa nga siya ay relihiyoso. Pero ang kabaligtaran, yung tax collector, ibinigay niya ang puso niya sa Diyos. Kasi kilala niya ang Diyos bilang holy at perfect. At dahil dito nakita niya kung gaano siya kadumi sa harap ng Diyos. Naunawaan niya ang kapamaraanan ng Diyos. Naunawaan niya na banal ang Diyos at kahit kailan ay hindi tayo pwedeng magmalaki sa Kanya, na hindi natin pwedeng sabihin na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Kaibigan, kapag naunawaan mo ang kabanalan at grace ng Diyos, naku, ang unang lalabas sa bibig mo ay, patawarin niyo po ako, makasalanan po ako, at kailangan ko po ang grace ninyo. Salamat po sapagkat minahal mo pa din ako kahit ako po ay makasalanan. Kaibigan, ganito ang attitude ng isang taong ibinigay na ang puso sa Diyos. At alam mo ba kung ano magiging bunga ng pagbibigay ng puso sa Diyos? Ang pagsunod at pagbabago. Kaya nga sabi sa talata, iisa lang sa dalawang mama ang pinatawad. Sabi sa Lucas 18:14, sinasabi ko ito sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay tataas. Kaibigan, nagpapakumbaba ka ba sa Diyos na umamin ng iyong kasalanan at nagpapakumbaba ka ba sa Kanya para sumunod? Kung oo, ay praise God. Kasi patunay ito na binigay mo na ang puso mo sa Diyos at ikaw ay patatawarin. Pero kung hindi, kaibigan, mag-repent ka. I-reset mo ang iyong puso. Hindi ka patatawarin dahil hindi ka naging relihiyoso. Kung hindi, hindi ka patatawarin dahil hindi ka nagpakumbaba na ibigay ang iyong puso na makasalanan sa Diyos at ihingi ito ng tawad sa Kanya. Tandaan mo na kapag hindi mo binigay ng buo ang puso mo sa Diyos, ito ay may bakante o hati o may division. Ang ibig sabihin, ang kabilang hati ng puso mo ay open for other business. Ang ibig sabihin, ang part na hindi occupied ng Diyos ay malalagyan ng ibang bagay. At kapag ang ibang bagay ang nag-occupy sa puso mo, ay hindi ka maiingatan ng Diyos. Bakit? Kasi ang pwede lang ingatan ng Diyos ay yung sa Kanya. Ang ibig sabihin ay kung hindi siya ang nagmamay-ari ng puso mo, ay hindi niya ito maiingatan. Bakit? Kasi iingatan niya lang ang isang bagay na binigay mo sa Kanya. Kaibigan, binigay mo na ba ang iyong puso sa Diyos? Anong mga area ng iyong buhay ang hindi mo pa sinusuko sa Diyos? Sino ang nagmamay-ari ng marriage mo, ng mga anak mo, ng iyong trabaho, ng iyong ministry, ng iyong mga plano? Kung sinasabi mo, binigay mo na sila sa Diyos, ay anong ginagawa mo ngayon para ang Diyos ang masunod
sa desisyon mo para sa kanila. Tingnan mo ang nangyari kay Amaziah na hindi binigay ng buo ang puso sa Diyos. Sabi sa 2 Chronicles 25:2, naging kalugod-lugod kay Yahweh ang kanyang mga ginawa, ngunit hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Kaibigan, maaaring may mga bagay kang sinuko mo na at sinunod ng Diyos, pero ang nais ng Diyos ay iyong kompletong puso. Ang sabi sa talata ay hindi niya ginawa ang mga ito ng buong puso. Kaibigan, ibigay mo ang puso mo ng buong buo sa Diyos. Sa lahat ng ginagawa mo, ay gawin mo ang iyong best para mag-glorify mo ang Diyos. At pag ginagawa mo ito, magbabago ang iyong buhay. So, paano ba natin i-reset ang ating puso? Una, trade your heart. Ibigay mo ang matigas na puso mo sa Diyos and then tanggapin mo yung binibigay niya sa iyong bagong puso. Hindi ka hihinto dito. And then, pag nasa iyo na yung bagong puso, hindi ka hihinto dito, kundi number 2, guard your heart. Bantayan mo na ang bagong puso na binigay sa iyo ng Diyos. Sabi sa mga Kawikaan 4:23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang sabi sa talata ay buong sikap mong ingatan ang puso mo. Ang ibig sabihin ay ituturing mo na ang pag-iingat sa puso ay isang mahalagang bagay na hindi dapat baliwalain. Bakit? Kasi ayon sa talata, dito nakasalalay ang iyong buhay. Dito daw bumubukal ang buhay. Ang ibig sabihin, ito ang source. Dito dumadaloy ang iyong mga iniisip. Dito nagbubukal ang iyong ugali. Dito bumubukal ang iyong mga prinsipyo at pinaniniwalaan. Dito nagmumula ang iyong mga kinikilos. Grabe. Kaibigan, ang buong buhay mo ay nakasalalay sa iyong puso dahil ito ang pinanggagalingan ng buhay. Ang ibig sabihin, depende sa kalagayan ng iyong puso kung mapapabuti ang buhay mo o mapapahamak ka. It's either dalin ka niyan sa pagiging matuwid o dalin ka niyan sa kapahamakan. Marahil pag tinanong kita kung anong spiritual discipline ang kailangan mong gawin upang ikaw ay lumago, sasabihin mo marahil ay worship, prayer, Bible study, at pagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Wow! Napakaganda ng mga ito. Pero kaibigan, madalang nating marinig na ituro sa atin na gawing spiritual discipline ang pagbantay sa ating puso. Kaibigan, guard your heart. Bakit? Kasi minsan kala natin kalooban ng Diyos ang ginagawa natin, pero hindi pala. Halimbawa, ang isang may asawa, sasabihin niya, iiwan ko na ang aking asawa kasi gusto ng Diyos na lumigaya naman ako. Kaibigan, bantayan mo mabuti ang iyong puso. Kasi baka ito ay selfishness. Baka ito ay deception ng puso. Mas pinapakinggan mo ang feelings o emotion mo kaysa sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ingatan mo ang iyong puso kasi baka nami-misinterpret mo ang salita ng Diyos. Ang pagmamahal ay nagpapakita ng sacrifice, commitment, at hindi inuuna ang personal na convenience. Ingatan mo ang puso mo. Huwag mo sabihin kaya wala kang time sa family mo ay dahil nagtatrabaho ka at sinasabi mo para naman sa kanila ang ginagawa mo. Kaibigan, ingatan mo ang puso mo kasi baka ang laman na nito ay ang makamundong bagay. Baka ang mahal mo talaga ay ang pera at hindi ang iyong pamilya. Kaibigan, mag-ingat ka kapag naririnig mo ang iyong sarili na okay lang naman itong dishonesty sa aming business o sa aking trabaho kasi ang goal ko naman ay mabuti. Gusto ko makapagtapos ang aking mga anak ng pag-aaral at nakakatulong din naman ako sa iba kong mga kamag-anak. Maiintindihan din naman ito ng Diyos. Kaibigan, oo, mapapatawad ka naman ng Diyos, pero hindi yan makakabuti sa iyong pagkatao at iyong testimony.
Mabibigo kang maranasan ang paggamit sa iyo ng Diyos sa mas malalaking bagay. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay. Kaibigan, ingatan mo iyong puso. Huwag mo sabihin na aalis na ako sa ministry kasi napagod na ako at kailangan ko namang asikasuhin ang sarili ko. Kaibigan, pwede kang magpahinga pero hindi mo pwedeng iwanan ang mga taong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Mag-ingat ka sa iyong puso kasi baka mamaya nawawala na ang iyong first love, ang Diyos. O ang worst ay baka hindi talaga ang Diyos ang nag-o-occupy ng puso mo 100%. Alam mo kaibigan, ang isa pang importante na iingatan mo ay ang pag-iisip na ang pag-ingat sa puso ay patungkol lang sa pag-iwas sa kasalanan. Kaibigan, tama naman ito at marapat lang itong gawin pero hindi ito sapat. Ang pagbabantay sa puso ay higit pa sa pag-protect o pag-iingat dito na magkasala, kundi ito ay may kasamang pagpupuno at paghahanap ng tuloy-tuloy. Ano ito? Ang ibig sabihin, hindi ka hihinto sa pag-iwas sa kasalanan, kung hindi hahabulin mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Bubusugin mo ang iyong kaluluwa ng pagkaing espiritual. Magpapagalak ka sa presensya niya. Ito ang tunay na pagbabantay sa puso. Meron kang ibabawas o tatanggalin at meron ka namang idadagdag at ipapalit. Ang pagpapakain ng salita ng Diyos sa iyong kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa pag-iwas mo sa kasalanan. Bakit? Kasi kung malakas na malakas ang puso mo dahil punong-puno ito ng mga bagay at panuntunan ng Diyos at pagmamahal niya, ay ang pagsunod mo sa Diyos ay magiging delight at hindi obligasyon. Ang obedience ay bubukal sa puso mo ng kusa dahil mahal mo ang Diyos. Ang Book of Proverbs, maraming sinasabi ng mga dapat iwasan sa buhay natin. Pero marami din naman itong sinasabi patungkol sa kung ano naman ang gagawin natin. Ingatan mo ang puso mo dahil madaling makita at maiwasan ang mga obvious na kasalanan gaya ng pagmumura, pagnanakaw, pangangalunya. Pero mahirap makita ang ilang bagay at maaaring napapabayaan mo ito sa iyong buhay kung hindi mo binabantayan ang puso mo. Halimbawa, kakulangan sa pananampalataya, know-it-all mindset, materialism, false belief, pagtanggi na magpatawad, pride, hindi ka bukas sa correction. Kaibigan, bakit ka nagagalit kapag may taon nagsabi sa iyo na kaibigan, kapatid, hindi tama ang iyong ginawa? Alam mo, mahal kita kaya sinasabi ko sa iyo ito. Nako, hindi ako yan. Masyado kang judgmental. Wala ka nang nakita kundi kamalian ko. Kaibigan, bantayan mo ang iyong puso. Baka pride yan. Kahit anak mo nagsabi sa iyo, ay maging open ka for correction. Kung hindi totoo ang kanyang sinabi sa iyo, then magpasalamat ka. Kasi alam mo, may taong nagmamalasakit para sa kabutihan mo. Magpasalamat ka kasi warning ito para mas mabantayan mo ang iyong sarili. Kung totoo naman ang sinabi sa iyo, magpasalamat ka pa din. Kasi ngayon ay alam mo na may accountability ka na pinadala ng Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos dahil meron siyang ginagamit na tao para ikaw ay magbago. Magpasalamat ka dahil maaaring ito ang nagiging dahilan kaya hindi ka lumalago at ngayon may pagkakataon ka na magbago at magamit ng Diyos. Sabi ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy 2:21, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaibigan, nais kang gamitin ng Diyos, pero hanggat ang iyong lifestyle ay hindi nagbabago, hanggat pinapangatwiranan mo ang ginagawa mo, hindi mo iniingatan ng puso mo to the point na hindi mo na namamalayan na mas minamahal mo na pala ang kasalanan na yan kaysa sa Diyos, ay hindi ka gagamitin ng Diyos. Yes, hindi tayo magiging perfect, pero ang pinapatungkulan dito ay kasalanan na naging parte na ng iyong buhay.
Maaring yan ay maling relasyon, adultery, premarital sex, addiction sa iba't ibang bagay, habitual dishonesty na naging part na ng buhay mo ang pagsisinungaling. O kaya ang materialism ay lifestyle mo na. Mas pinapahalagahan mo na ang pera at ari-arian kaysa sa pagpapalago mo ng relasyon mo sa Diyos. O kaya lifestyle mo na ang chismis. Bago mo pa nakilala ang Panginoong Yesus, ay ginagawa mo na ito. Pero hanggang ngayon, nakilala mo na ang Panginoong Yesus, ilang taon na, ito pa din yung ginagawa mo. Kaibigan, guard your heart. Bakit? Kasi ayon sa Timothy, hindi ka magagamit ng Diyos para sa mabuting gawa kung hindi ka lumalayo sa kasamaan. Ang isang nuclear submarine ay naglalaman ng pinaka-advanced na technology. Ang sasakyan na ito ay kayang manatili sa ilalim ng dagat ng hanggang 90 days. Pero pagkatapos ng 90 days, ay kailangan ulit itong lumutang para i-calibrate ulit ang kanilang navigational instrument. Kasi sa loob ng 90 days sa ilalim ng tubig, ay nagbabago ang kanilang navigational instruments dahil sa magnetic force ng ating mundo. Kaya ang gagawin nila, aakyat sila sa ibabaw ng tubig at titingin sila ulit sa North Star para i-adjust nila pabalik ang kanilang mga instrumento. Kailangan nila maging accurate sa kanilang navigation kasi ang dala nila ay mga nuclear weapon at hindi sila dapat magkamali sa kanilang location. Kaibigan, ang nuclear submarine ay parang ang ating puso. Maring merong probisyon ng pagkain, tubig at gasolina ang submarine, pero hindi nito magagawa ng accurate ang kanyang misyon kung hindi ito magre-realign ng kanyang instrument sa North Star. Now, ang iyong puso, ang navigational instrument ng iyong buhay. Dahil sa araw-araw na pangyayari sa buhay, pressures, business, trials, conflicts, at iba pa, nadidrain ng ating spiritual strength. Nawawala tayo sa alignment natin sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan bantayan mo ang iyong puso para maibalik mo ang pagliko niya papunta sa kalooban ulit ng Diyos. Araw-araw, balik ka sa North Star, ang Biblia. Basahin mo ito, i-align mo ang iyong buhay dito. Sabihin mo, Lord, bigyan mo po ako ng tamang direksyon ngayon sa aking pagbabasa ng iyong salita. Then, basahin mo ito at i-apply ang lahat ng sinasabi sa iyo ng Diyos. Gawin mo itong lifestyle upang maingatan mo ang iyong puso at buhay. At pag ginagawa mo ito, lalago ang pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal sa kapwa at makakaiwas ka sa mga maling desisyon. So, paano ba natin i-reset ang ating puso? Una, trade your heart. Ibigay mo na ang matigas na puso mo sa Diyos and then, hindi ka hihinto dito. Kundi number 2, guard your heart. Bantayan mo ito dahil araw-araw, lumiliko ito palayo sa Diyos dahil sa maraming factors na nangyayari araw-araw. Bantayan mo ito dahil dito nakasalalay ang kalalabasan ng buhay mo sa hinaharap. And lastly, pangatlo, share your heart. Ibahagi mo sa iba ang puso mo. Kapag nakatanggap ka ng pagmamahal ng Diyos, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan, ikaw ay napabilang na sa kanyang mga anak, ay ano naman ang susunod? Kaibigan, hindi mo lang babantayan ang iyong puso, kung hindi ihahanda mo naman ang iyong puso para ibahagi mo ito sa iba. Ibabahagi mo ang pagmamahal ng Diyos na natanggap mo sa iba. Ang isang paraan para ma-reset natin ang ating puso ay balikan natin ang calling sa atin ng Diyos. Tandaan mo palagi yung Matthew 4:19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda na mga tao. Now, tingnan mo kung paano i-reset ang buhay natin ng talatang ito. May pagbabago itong gagawin sa atin. Head level change, heart level change, at hands level change. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ay sumunod kayo sa akin. Follow me. Ang ibig sabihin, mananatili ka sa presensya ng Panginoong Yesus. Sasama ka sa Kanya kahit saan.
Susundan mo ang kanyang mga yapak. Kikilalanin mo siya. Aalamin mo ang kalooban niya. Ito ay head level change. Then sabi sa verse, gagawin ko kayo. Ang ibig sabihin, kung mananatili tayo sa presensya ng Panginoong Yesus, patuloy natin siyang kikilalanin at palalaguin ang ating relasyon sa Kanya, ay babaguhin niya ating puso. Ito ay heart level change. Magbabago ang iyong mga priority. Kung dati wala sa priority mo ang Diyos at ang pinupurso mo lang ay ang sariling kalayawan o plano o pangarap at hindi kasama ang Diyos sa iyong buhay, ay habang nakikilala mo naman ang Panginoong Yesus, ay binabago na niya ang iyong pinapahalagahan sa buhay. Kung anong mahalaga para sa Kanya, ayun din ang magiging mas mahalaga sa iyo. Then, tingnan natin kung anong mahalagang bagay para sa Panginoong Yesus. Sabi sa talata, ay gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Ang ibig sabihin ay ang puso ng Panginoong Yesus ay hanapin ang mga naliligaw. Hulihin sila at iligtas. Sabi sa Luke 19:10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaibigan, ito ang puso ng Panginoong Yesus. Dito tayo titingin araw-araw sa puso niya. Ito ang ating North Star. Lord, ang puso ko ba ay naka-align pa sa puso mo? Hinahanap ko din ba ang mga naliligaw at dinadala ko sila sa iyo? Kaibigan, ang sabi ng Panginoong Yesus ay gagawin kanyang mangingisda ng tao. Ito ang hands level change. Hindi mo kayang gawing mangingisda ng tao ang sarili mo. Kailangan mo muna ibigay ang iyong puso sa Kanya. Kilalanin mo siya araw-araw at habang ginagawa mo ito, babaguhin ka niya. Ang bunga ng paglago mo sa pagmamahal sa Panginoong Yesus ay ang iyong commitment na mangisda ng tao. Magkakaroon ka na ng passion na gumawa ng alagad at i-train sila na gumawa din ng alagad. Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew 28:19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayon sa talata ay ang puso ng Panginoong Yesus ay gawing alagad niya ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. At ito din ang gagawin natin habang tayo ay humahayo sa bahay, humahayo sa trabaho, humahayo sa mall, beach, gym at iba pang lugar at iba pang activities na ginagawa natin. Kaibigan, tandaan mo ito. Ayon sa Matthew 4:19 ay ang tunay na description ng isang alagad ng Panginoong Yesus ay isang taong hinahanap at kinikilala niya ang Panginoong Yesus. Head level change. Siya ay binabago ng Panginoon. Heart level change. At siya ay committed at aktibo sa misyon ng Panginoong Yesus na hanapin ang mga naliligaw at gawin silang alagad. Hands level change. Kaya nga kaibigan, masasabi mo ba sa iyong sarili na ikaw ay totoong disciple ng Panginoong Yesus base sa description ng Matthew 4:19? Kapag nakikita mo na ang puso mo ay hindi naka-align sa calling na ito sa buhay mo, i-reset mo ito kaibigan. Share your heart to others. Kung nakatanggap ka ng pagmamahal ng Diyos nung ikaw ay niligtas niya, ay ikaw naman ngayon ang tinatawag niya para ipasa sa iba ang kaligtasan at gawin silang alagad. Ang motivation natin, kaya natin ito gagawin, ay dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang pagmamahal, ang pinakamalakas na emosyon. Dahil sa pagmamahal sa atin, kaya niyakap ng Panginoong Yesus ang paghihirap at kamatayan sa krus. Mas malakas ang pagmamahal kaysa sa galit at puot. Ang pagmamahal ang mag-overcome ng lahat ng ating pag-aalinlangan. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ang nanaig sa Diyos upang tayong mga makasalanan ay mahalin pa rin niya at iligtas. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, nagawa niyang isakripisyo ang kanyang anak. Ganon din ang Panginoong Yesus na naging maawain sa mga taong naliligaw, may karamdaman, mahihirap, balo, mga naaapi. Kaibigan, ganito kakamahal ng Diyos
Ayon sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, o ang hinaharap, o ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Now, kung pagmamahal ang motivation ng Panginoong Jesus para iligtas tayo, at pagmamahal din ang motivation niya para i-secure niya ang ating future, walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanya, sa Kanyang pagmamahal, ay pagmamahal din dapat ang maging motivation natin. Kaya nga ang tanong, gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano mo kamahal ang mga taong naliligaw? Masasabi mo ba sa iyong sarili na mahal na mahal ko ang Diyos at ang mga naliligaw to the point na kahit mahirapan ako, hindi ako titigil sa pagdadala ng kaluluwa sa Diyos. Kahit anong problema kong pinagdadaanan, hindi ako titigil na maglingkod sa Diyos sa iba't ibang gawain. At dahil mas mahal ko ang Diyos at ang aking kapwa, willing akong magpatawad para lang maakay ko ang aking kaaway sa Diyos. Willing akong i-deny ang aking sarili. Handa akong ibahagi ang aking puso sa iba kahit mapagod ako, kahit mapuyat ako, kahit magkasakit ako, kahit gumastos ako. Kaibigan, reset your heart. Paano? Share your heart to others. Narealize ko, pwede tayong maging judgmental sa ibang tao na hindi pa kilala ang Panginoong Yesus. Kung hindi naman judgmental, sobrang preachy naman tayo sa kanila. Makasalanan ka, ayon sa Bible, mag-repent ka na, hinahampas natin sila ng ating Bible verse. O kaya naman, sobra naman tayong magmahal, pero wala naman tayong plano na dalhin sila sa Panginoong Yesus. May tinulungan kaming kamag-anak nung siya ay may sakit pa. Gusto naming ipakita sa kanya ang pagmamahal ng Diyos. Kaya lang nabigo kami ibahagi sa kanya ang kaligtasan bago pa siya namatay. Ito ang isang bagay na hiningi namin ng kapatawaran sa Diyos dahil hindi namin sinamantala ang pagkakataon nung siya ay buhay pa. Kaibigan, tama lang na tumulong sa material na pangailangan ng ating mga mahal sa buhay, pero huwag din nating kalimutan na mas kailangan nila ang spiritual na kaligtasan. Kaya ipakita natin ang pagmamahal sa iba dahil gusto nating magkaroon ng pagkakataon na maibahagi natin sa kanila ang kaligtasan. Kaibigan, ang kaligtasan ng bawat tao ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Yesus sa krus. Kaya't kailangan nating i-align dito yung ating puso na sa lahat ng ating ginagawa ay naroon ang paghahanap ng pagkakataon na maibahagi natin ang kaligtasan sa mga tao. Ang trabaho natin ay hindi mag-judge o linisin sila bago natin sila dalhin sa Panginoong Yesus. No, mali. Kaibigan, hindi ikaw ang maglilinis sa kanila. Hindi ikaw ang magko-convict sa kanilang kasalanan, kundi ang banal na spirito. Ang trabaho natin ay maging mabuting patotoo sa kanila. Mahalin natin sila at ipaliwanag natin sa kanila ang kaligtasan na gusto nilang marinig mula sa Diyos. Yes, kikilos ang Diyos kapag nagpakita tayo ng pagmamahal sa mga tao. Pero tandaan natin na kailangan ng Diyos ang ating mga salita at pakikipag-usap sa kanila patungkol sa Panginoong Yesus. Makikita natin ito sa mga naunang Kristiyano noon na nagpakita ng pagmamahal sa isa't isa, pero hindi ito natatapos doon, kundi sila ay nagbabahagi din ng gospel. Kaya nga sabi sa Colossians 3:17, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Kaibigan, ito ang tamang pag-reset ng ating puso. Palagi nating itatanong, ang ginagawa ko ba ay para sa Panginoong Yesus? Para ba ito makilala ko siya ng husto? Para ba ito mabago niya ako? Ito bang ginagawa ko? Para ba ito sa mission niya para sa pagliligtas? Kaibigan, ang buhay ay hindi patungkol sa iyo, kundi patungkol
sa Panginoong Jesus. Kaya nga, reset your heart. Tandaan mo na kung malayo ang puso mo sa Diyos, siya ay nagdadalamhati para sa iyo. May isang matandang mag-asawa, nagsikap na paaralin ang kanilang anak sa isang university. Napag-usapan nilang buong pamilya na pagtutulungan nila na makatapos ang kanilang anak. Kailangan na 7 years pa para ito makapagtapos. At sa tuwing merong sem break, ay magtatrabaho din ang bata para merong maipandagdag man lang sa kanyang mga gastusin. Ang matandang tatay naman ay todo kayod. Tuwing nagpapadala siya sa kanyang anak, halos wala nang natitira para sa kanilang gastusin ng kanyang asawa. Isang araw, nagdesisyon ang tatay na bisitahin sa eskwelahan ng bata. Miss na miss niya na ito. At dahil wala siyang pamasahe sa train, ay nagpasya na lang siya na magdala ng karitela na hila ng kabayo. Maraming araw siyang bumiyahe at halos kawawang-kawawa na ang itsura ng kabayo at pati na rin ang karitela. Halos durog na ito sa kalumaan. Nung ito ay nasa area na ng university, halos lahat na makakita sa karitela at sa itsura ng matanda, pati na doon sa kabayo, alam mo, pinagtatawanan sila. Tapos ito pa problema, hindi alam ng tatay na ang kanyang anak ay napariwara na sa barkada at bisyo. Nakakalimutan na din nito ang Diyos ng kanyang tatay. Habang bumabaybay ang tatay sa kahabaan ng lupain ng university, ay may nakasalubong itong 3 mga estudyante na pinagtatawanan siya. Pero nakilala ng tatay na isa doon ay ang kanyang anak. Sabik na tumalon, patakbong nilapitan ng kanyang anak at sinabi nitong siya ang kanyang tatay. Alam mo, sarap ng kanyang mga kaibigan, pailing-iling na sinasabi ng anak na hindi ikaw ang tatay ko. Tahimik at malungkot na tumalikod na lang ang tatay. Wala itong sinabi. Bumalik sa karitela at umuwi. Pagdating sa bahay, umupo sa kanyang lumang upuan at doon napahawak ito sa dibdib ng mahigpit at doon na rin siya namatay. Alam mo, nakakalimutan ng bata ang vision ng kanyang tatay sa kanya. Sabi nito, anak, pag-aaralin kita at pagtatapusin. Hindi din naalala ng bata yung panalangin ng tatay niya para sa kanya. Sinaktan niya ang puso ng kanyang tatay. Kaibigan, mahal na mahal ka ng tatay natin sa langit, ang Diyos. At mabuti ang plano niya para sa iyo. Pero sa tuwing naliligaw ang puso mo sa ibang bagay, nasasaktan mo ang kalooban ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Nasasaktan siya dahil alam niyang masisira mo ang iyong buhay at mapapahamak ka. Kaya kaibigan, reset your heart. Ituon mo ito pabalik sa Diyos. Maaring gusto mo nang isuko ang iyong puso sa Panginoong Hesus. Kaibigan, yan ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Bakit? Kasi hindi niya maiingatan ang iyong puso kung hindi mo ito ibibigay sa Kanya. Hindi niya maililigtas ang iyong buhay kung hindi mo din ito isusuko sa Kanya. Kaya nga, manampalataya ka sa Kanya na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan at patatawarin ka niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng aking mga kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat dahil binigyan mo ko ngayon ng bagong puso. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka sa aming online discipleship group.
type mo ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga regular na nag-pledge ng kanilang support sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos ng ating Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 via Zoom. Magsisimula ito ngayong Wednesday ulit, January 8. Ang topic ay patungkol sa ating pananalapi. Check nyo ang link ng Zoom sa description. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. One of the best ways to guard your heart with all diligence is to determine to read the Bible daily. Kaibigan, bantayan mo ng buong sikap ang iyong puso. Dahil dito nakasalalay ang iyong buhay. I-reset mo ito araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible once a week, once a month, once a year. No, araw-araw. Tandaan mo na ang puso mo ang bintana para makita ang spiritual na kalagayan mo. Ang puso mo ang magsasabi sa iyo kung tama ba ang kalagayan mo sa Diyos o hindi na. Kaya nga i-reset mo ito araw-araw. Manalamin ka sa pamamagitan ng Biblia. Trade your heart. Ibigay mo sa Diyos ang iyong puso. Siya ang hanapin mo at habulin sa iyong buhay araw-araw. Huwag ka titigil hanggat hindi ka dumating sa point na araw-araw ay hinahanap-hanap mo na siya at sabik na sabik kang makausap siya. Kaibigan, hindi ka niya maiingatan kung merong ibang nagmamay-ari ng iyong puso. Pangalawa, guard your heart. Bantayan mo ang iyong puso. Ibabangga mo sa salita ng Diyos ang nararamdaman at iniisip mo. Sisiguraduhin mo na ang North Star mo ay ang pagbibigay ng glory sa Diyos. Bago ka magdesisyon ay tanungin mo ang Diyos kung siya ba ay nalulugod sa iyong ginagawa. Pangatlo, share your heart. Ibahagi mo ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Ibalik mo ang iyong puso sa calling ng Diyos sa iyo na hanapin ang mga naliligaw at gawin silang alagad. At kapag ginagawa mo ang mga ito, ikaw ay magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago. Ikaw ay magtatagumpay sa iba't ibang area ng iyong buhay at hindi ka mapapahamak dahil mananatili ka sa tamang direksyon kung nire-reset mo ang puso mo araw-araw. God bless.